1 Samuel chapter 17. Napahaba yung worship natin, but thank you Lord dahil yun naman ang pinaka-goal natin. Sa wall clock natin, 10:54. No? Nakaisang oras na si Brother Sam. No? As much as possible, gusto ko nga mga 45 minutes lang. Okay na tayo dyan . Pero ganun talaga. No? Para na kagad. 1 Samuel chapter 17, verse 45. No, habang tumatagal tayo sa church, pag-aralan natin ang pagbukas ng Bible. No, tinuturo naman yan lahat sa mga klase natin dyan, no, para mabilis tayo. No, at paano maging mabilis ang ating pag-aaral ng Biblia? Buksan natin palagi. Yun ang walang ibang way. No, pero yun ang way. Buksan natin palagi ang ating Biblia para ma-master natin, no, cellphone natin. Lahat tayo master sa cellphone natin kahit tulog. No, kahit swipe na yan, no, master na . Ang Bible natin dapat ganun din. No, kahit tulog ka, hindi nakita ko na yung word na yan . Minarkahan ko na yan, no, na dito na yan. Kaya pag-check mo mabilis na lang kasi markado na. Verse 45, Then said David to the Philistine, sa kay Goliath, no, malaking tao ito, halos-halos 10 feet ng haba nito, o yung taas. Thou comest to me with a sword. No, haharapin mo ako, lalapit ka sa akin na may tabak, may itak, may samurai, may sword, may espada, and with a spear, may pana ka pa, may bangkaw ka pa, may sibat ka pa, and with a shield. No, kumpleto. Mayroon ka pang kalasag, mayroon ka pang panaming bang tawag diyan sa Ilonggo, no, may panangga. You know? But I come today in the name of the Lord of hosts. No, pero ako lumalapit, humaharap sa iyo sa pangalan ng Panginoong Diyos, Panginoon ng hukbo, the God of armies of Israel, whom thou hast defiled. Ang Diyos ng army ng Israel na iyong hinahamon. So verse 46, This day will the Lord deliver thee into mine hand. No, sa araw na ito, ang iyong ulo, no, sabi niya ay mapapasa akin. The Lord will deliver thee into mine hand, and I will smite thee. No, kakatayin talaga kita, and take thine head from thee. Pugot ulo ka ngayong araw, kaya mag-enjoy ka na ng ilang minuto. No? And I will give thee the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth. No, lahat ng mga bangkay ng mga Pilistino, mga Palestine, lahat ng bangkay nila pagpipistahan ng mga ibon at saka mga wild beasts na andyan sa lupa, that all the earth may know that there is a God in Israel. No? Mayabang si David. No? Hindi pa kayo nagharap, pero panalo na ako. Grabe, no? Hindi pa tayo nagkaharap na problema dahil mayabang ako. No? Panalo na ako. Ano? Ito ay talagang binibigkas ni David. No, hindi siya mayabang. Because of his faith. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, upang malaman ng buong grupo na ito, buong kongregasyon, buong hukbo, no, upang malaman nila na ang Panginoon ay nagliligtas hindi lang sa espada at saka sa sibat, for the battle is the Lord, sapagkat ang away na ito, yung gera na ito ay sa Panginoon, and He will give you into our hands. So we pray for a while. Lord, thank you for this beautiful day that you've given us. Thank you for all the healing that you've given us. Thank you, Lord, for all the visitors that you brought into this place. Lord, thank you so much. You always honor, you always anoint this place, Lord Jesus, and you've given them the Holy Ghost
the salvation that you've given them, Lord Jesus. And Lord, for all of us, always bless your word. Thank you sa lakas na ibinibigay mo sa amin, for the breath of life every time we woke up. Thank you so much, Lord Jesus, for all the healing. Lord, again, bless your word that it will always edify our soul, our mind, our heart. Lord, be with us. We love you so much. We love you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, From Fear to Faith. No, from fear to faith. Ay, schoolboy pa si David, oh. No? Ang ganda ng kanyang, thank you, Brother Roman. Ang ganda ng kanyang, may dala siyang, tirador. No? Actually, slingshot yan eh. Pero modern times na kasi tayo ngayon. So, tirador na yung gamit. Gumagawa kami dati niyan. Ano yan? Yung matibay na hawak ni David, maganda yung sanga ng bayabas na naka-letter Y. Pag mga paluchina lang, walang kwenta yan. No, mga agho, mga ipil, pero ang dahon ang sanga ng bayabas, yun ang pinakamatibay. Tapos bibili kami ng goma, itatali yan, tapos maganda yung niyan, leather, no, yung pinaka ganon, balat. O minsan pag di ka marunong, pag ganon mo, instead na yung tatamaan, yung matatamaan, yung mga kamalagko mo rito, no? And yan si Goliath in a shadow, no? Yan ang mga hinaharap natin sa buhay, in a shadow. No? Akala natin malaki, pero maliit lang pala, no? In a shadow. No? And that is our title, no? From Fear to Faith. So, hindi ko na inisa-isa mga kapatid, idaan na lang natin yan sa kwento mamaya para mabilis tayo. So, sinong walang takot dito? No? Lahat tayo mayroon. No? Sino ang may pananampalataya dito? Lahat tayo mayroon. No? Sinong malaking katawan dito? No? Sino ang maliit ang katawan? No? Ibig sabihin ba, pag ang tao malaki ang katawan, macho, hindi na natatakot? No? Kahit malaki ang katawan yan, minsan pagdaan lang sa madilim, takot na yan. No? Minsan doon sa bilibid, ang laki ng katawan, brusko, nakakita lang ng konting karayom, namutla na. No? Nahimatay pa nga eh. No? Pero ang laki ng katawan, fasad lang yan. No? Ang tunay na tapang, lakas ng loob, hindi makikita sa laki ng katawan kung hindi dito sa loob. No? Si Hitler, maliit na tao lang. No? Maliit lang. Pero akalain mo yung nagawa niya sa buong mundo. Si Pol Pot, si Mao Zedong, no? Yung mga pinatay nila, halos ilang percent ng mundo, kaya nilang ubusin. No? Pero pag tiningnan mo sila, akala mo walang magagawa sa buhay. So ang takot, mga kapatid, hindi basihan ang katawan natin, hindi basihan ang ating, kung ano ang dating ng ating katawan. No? Fear has a lot of emotions. And fear is contagious. No? Ang takot na nararamdaman natin, lahat ng tao ay normal. No? At ang takot na yan, nakakahawa. Tama? No? Makalalaton kung sa Ilonggo pa. No? Makakalaton, no? Nakakahawa. At pag ang takot na yan na nakakahawa, hindi mapigilan, lahat mapupunta sa paralyze. No? Pag ang tao natakot, na paralyze, hindi na siya makakilos dahil sa sobrang nervyos, hindi na makaisip kung anong dapat gawin, pero pag tiningnan mo siya, akala mo ang dami niya nang nagawa, yung pala paikot ng ikot lang. No? Nung time na yun, umiba yung pakiramdam ko doon sa, sa may BGC. Ang pupunta sana, kainan. Napunta ng Makati Hospital. Hospital ng Makati. No? Ang plano mo, mag-enjoy. Pero hospital ng Makati yung pinuntahan. Sabi ko, iba ito Kasi, sabihan mo na lang kay Bless ba yun? Sabihin mo kay Bless, ano ba yung pinapabili? Losartan ba yun? O ano? No?
Amlodipine, ano, taas ng dugo ko, ninervyos hindi tumaas. Nung tumaas na, sabi ni sige. After ilang minuto na, nasabihan mo na si Bliss. Ay, pero si Sister Cyril, pag tinignan mo, ang dami nang nagawa. Ano na nangyari? Ay, oo nga pala. No. Why? Nervyos. Takot. No? Ang dami nang naikot. No? No? Ang dami nang nagawa, ang dami nang naikot, pero walang accomplishment. Why? Ninervyos. Pag ang tao laging takot, ang kanyang mga nerves hindi makapahinga. No, talagang nanginginig 'yon. Yung mga nerves niya pag yun na yung nangyayari until such time na siya ma-depress na, ma-stress na, no, halo-halo na hanggat sa time will come na siya ay bumigay na sa kanyang sitwasyon. And lahat, though we feel the fear, yung takot na yan na andyan, no, pero ang magkocontrol niyan, no, again, it's still a battle in the mind. No, kung paano ma-manage yung takot na yan, mga kapatid. Faith has no emotion. No? Ang pananampalataya ay walang emosyon. That is why faith can conquer everything. No, kaya niyang lampasan ang lahat dahil ang pananampalataya ay walang emosyon, and faith is also contagious. No, kung ang takot nakakahawa, ang pananampalataya ay nakakahawa rin, mga kapatid, in a positive way. No, Hebrews 11:1, daanan natin saglit. Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi niya, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. No, panatag, relax, kalmado lang sa mga bagay na hinihintay. Ano ba yung mga hinihintay natin? No, yung pinakainaantay natin, we are waiting for the rapture to come. And because of that faith, pananampalataya na mayroon tayo ay panatag na ang rapture ay darating. No, sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, the evidence of things not seen. No, yon ang pananampalataya. No, may substance, may bigat. No, kalmado lang tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yung mga inaasahan natin, kalmado lang tayo. Dahil alam natin na may mangyayaring positibo sa mga bagay na yan, mga kapatid. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. No, kung walang pananampalataya, no, ay imposible, hindi maaaring kalugod-lugod tayo sa Kanya. Anong sabi niya? For he that cometh to God must believe that He is. Ang sino mang lumalapit sa Diyos, siya ay dapat naniniwala na siya ay naniniwala na may Diyos. No? At siya ang tagapagbigay, anong sabi niya? He is a rewarder of them that diligently seek Him. No? At siya ang tagapagbigay ganti sa mga tao na sa Kanya ay naghahanap, nagsisihanap. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gusto nating maging kalugod-lugod sa Diyos, kung gusto nating ang Diyos ay masaya sa atin, no, dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. For it is impossible to please Him. No, pag wala tayong pananampalataya, mga kapatid. So ano ba ang mga bagay? No, pinag-usapan natin ngayon, takot at saka pananampalataya. Dalawa yan nagsasama palagi. No, saan ba tayo takot? Lahat tayo may takot. No. Brother, ako hindi na ako takot anytime kasi may edad na ako . No, tanggap ko na anytime. Hindi ganun yun. No? Things we are afraid of. We are afraid na tayo ay magutom. No? Kaya maya-maya lang, sigurado, nag-iisip na yun, sarap ng ulam namin mamaya. No? Sigurado, mayroon na sa atin nag-iisip dyan. Ano kayang ulam sa kantin? Nagpa-reserve na ako kay Sister Hazel, kay Sister Russell, kay Sister Maribel, nag-order na rin ako. No? No? Yung mga pa-orders natin dyan, dahil tayo ay takot na magutom. No? At dahil sa dami ng biyaya ng Diyos, kita ang ebidensya. No?
No, takot tayo magkasakit. Siyempre, sinong may gusto? Kaya nga lahat ng paraan ginagawa natin, no, supplements, lahat na lang, no, para tayo ay hindi magkasakit. Pero kahit anong gagawin natin sa katawan na ito, because this flesh is bound, is destined. No, yun talaga ang kapupuntahan. No, papunta pa rin sa lupa, sa alikabok, alabok ang katawan natin na ito. Takot tayo magkasakit. No, takot tayo maaksidente. No, minsan pag tiningnan mo yung mga tao diyan pag naaksidente, ibang klase ito. Parang para-paraan lang ang tao para mamatay. No, ang sarap ng upo, ang sarap ng no, tapos bigla na lang hindi mo mamalayan na no, may mangyari na. No, so takot din tayo diyan. No, problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa anak. No, takot din tayo na magkaroon tayo ng problema na ganyan. Takot sa asawa, malala 'yun. No, kasi every day harapin mo 'yan. No, pag takot ka sa asawa, no, every day may stress ka. No, kung pwede pa lang ayaw mo nang gumising. No, dahil stress na yung mga kalamnan mo diyan. No. Takot na mawalan ng trabaho. No, siyempre pag may pamilya ka pa, buti kung ikaw lang mag-isa, pag may pamilya ka pa, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng income, tapos wala ka pang ipon, tapos matagal, mawalan ka, ay talagang matatakot ka. Dahil siyempre, gutom, magkaroon pa ng sakit, lahat halo-halo na. Sa yan ay isa sa mga kinakatakutan natin. No, takot din tayo sa mga opinyon, minsan, ng mga mahal natin sa buhay o kamag-anak. No, natatakot din tayo dyan. No, takot na mawalan ng mahal sa buhay. No? Takot, ano pa? No? Takot sa doktor. No? Marami rin 'yan, no? Takot mawalan ng trabaho, takot, no? Minsan takot din tayo sa bayaran, no? Sa bayaran ng bills. Judith, no? Takot tayo kay Judith. Tapos pag lumampas na si Judith, si Jonah na, no? Jonah. No? Takot din tayo. No, so lahat ng yan, mga kapatid, no, takot, marami rin sa atin, takot na humarap, no, sa tao. No? Takot makipag-usap, takot, dito nga lang, sinong takot mag-praising? No, marami. No, tatayo lang dito, magpasalamat kay Jesus, no, yung, hindi na alam. No, dyan pa lang, takot na. No, in our worship, iwan ko lang kung may natatakot pa tayo diyan, takot mawalan sa buhay, takot tayo na mamatay. No? Sinong takot dito magbigay ng tithes and offering? Sinama talaga eh, no? Kung may natatakot pa tayo diyan, no, lahat ng ito mga kapatid, almost all of this wala tayong control sa buhay. Yung mga bagay na ito. Kahit anong gawin natin sa katawan, anong ingat natin sa katawan, no, minsan may babagsak pa rin, may mararamdaman ka pa rin. No, that's normal. No, makakaramdam ka ng takot, ng nervyos, pero we must learn how to manage that fear. No, kailangan ma-manage lang natin yung takot na yan. But all this, ang Diyos lang ang may control ng yan, mga kapatid, but faith can do everything. No, kayang malampasan, kayang gawan ng lahat ng paraan, mga kapatid. No, sa Psalms, yung topic natin kanina kay David, daanan natin tong Psalms chapter 34. Psalms chapter 34 verse 4. I sought the Lord, ito sabi ni David, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. No, sinulat ito ni David, mga kapatid. Sabi niya, hinahanap ko, lumalapit ako sa Panginoon, at siya ay nakakarinig sa akin, napapakinggan niya ako, and He delivered me, niligtas niya ako sa lahat ng aking takot. No? Marami si David yan, takot? Marami. No, tayo, marami rin? Marami. No, kung hindi tayo kagaya ni David na natatakot din, ay lahat ng tao mayroon yan. No, binigay ng Diyos sa atin ang ganong klaseng emosyon, yung takot na yan. Verse 5, they looked unto Him and were lightened,
and their faces were not ashamed. Sa verse 6 hanggang 8 tayo, this poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. No, so verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. No, ang Panginoong Diyos, O taste and see that the Lord is good, blessed is the man that trusteth in him. No, ito ay mga komposisyon, mga sinulat ni David, mga kapatid, base sa kanyang experience. No, though he was a man of valor, a mighty, valiant man, a man of God, a warrior, matapang, pero hindi ibig sabihin na pag ikaw ay sundalo, wala kang kinakatakutan. In fact, ang sundalo, kahit sundalo, no, pupunta lang ng CR yan, iiyak mag-isa. Paglabas, akala mo na, kaya natin yan, pre! No, sino yan? No, pero galing na yan sa CR, humagulhol. No? Galing na yan doon, umiyak ng umiyak. No, hindi lang pinakita dahil macho, lalaki, sundalo. No, 'yon ang kailangan. No, Psalms 56 verse 3. 56 verse 3, what time I am afraid, I will trust in thee. No, si David pa rin ang nagsulat nito. Sabi niya, sa panahon na ako'y natatakot o matakot, anong sabi niya? I will trust in thee. Ako'y magtitiwala sa iyo, Panginoon. No, at yon ang pinaka-the best nating gawin, mga kapatid. That every time, no, we can feel this kind of emotion, wala tayong gagawin but to trust our Jesus. But to trust our Lord. No, why? Sa verse 4, in God I will praise His word. No, sa Panginoong Diyos, pupurihin ko ang kanyang pangalan. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Hindi ako matatakot kung ano ang magagawa ng laman sa akin dahil ang aking pagtitiwala ay nasa Diyos. Ito ba, mga kapatid, instantly makukuha natin ang pananampalataya? Instantly, pwede ba nating sabihin na, Lord, binigyan mo ako ng Holy Ghost? No. Okay, lahat ng problems come unto me. No. No. Hindi, ganun yun. No, and sometimes, and it's not always sometimes, but we always ask God, ano ang sinasabi natin, mga kapatid? Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya. Because ito ang kailangan natin. But I believe God will not give us faith. No. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pananampalataya. No. Anong ibibigay niya sa atin? He will give us trials. He will give us testing. He will give us troubles. No, kung tayo may hinaharap sa buhay, ito lang ang tandaan natin palagi kasi minsan nadadamay ang Diyos natin. Ultimo, si Satanas nadadamay. No, na hindi naman sila ang may gawa kung hindi tayo. No, tayo ang may kasalanan. Lord, ito ba binibigay mo sa akin dahil may gusto kang ipakita, may gusto kang ituro sa akin? No, ba't nadamay pa ako dyan? Kasalanan mo yan. No, hindi ko kasalanan. Lord, kung hindi ikaw, baka si Satanas ang may gawa nito. But most of the times, mga kapatid, tayo rin yun ang bantayan natin dahil baka yung sitwasyon na tayo ay nahihirapan, it has not a testing came from God nor from Satan, kung hindi retribution o mga konsekwensya na tayo ang may gawa. No, yung mga kasalanan na ginawa natin, no, pag tayo nag-ani niyan, tapos nahirapan ang buhay natin, pag-aralan natin, Lord, hindi mo gawa ito. No, ito lahat, inaani ko lang kung ano ang kalukuhan, kung ano ang ginagawa kong mga mali. Lord, dahil sa kasalanan ko ito. No, ilagyan natin ng ng boundary, ng linya. Ito, dahil to sa ginawa ko na mali. Huwag nating isisi sa Diyos. Huwag nating, pati kay Satanas, sige, isisi na natin sa Kanya. Wala tayong pakialam kay Satanas. No. So, maglagyan natin ng marka, mga kapatid, because if we ask God for faith, I believe He will give us a situation. Bibigyan niya tayo ng mga sitwasyon, ng mga isyu na kung saan doon titibay ang pananampalataya natin. No, walang ibang way. Ang Diyos para tayo ay maging matibay, na tayo ay kumapit, magkaroon ng pananampalataya sa Kanya kung wala tayong haharapin na isyu. Kung wala tayong haharapin na sitwasyon, hindi tayo madidevelop sa Diyos. Hindi madidevelop ang ating pananampalataya sa Kanya kung gaano nakatibay
yung kapit natin sa Kanya kung wala tayong haharapin ng mga sitwasyon. No, para lang tayong pumupunta niyan. No, at hindi ibig sabihin, no, pag tayo ay just like David, ang sitwasyon ni David dito mga kapatid, imagine, for 40 days. No, ikwento na lang natin para mabilis. For 40 days, ang sitwasyon ni David, no, wala siya doon sa battlefield, andon mga kapatid niya, andon si King Saul, for 40 days na minamalain, kinukutya, binabastos ng mga Filistino, ni Goliath, ang pangalan ng Diyos ng Israel, the armies of the living God. No, living God. Pero for 40 days, patay ang Diyos sa kanila. No, walang magawa ang Diyos eh, pero living God. No, sa buhay kaya natin nangyayari yan. Many times, we have a living God. Pero ang Diyos na yan, hindi maka-aksyon sa buhay natin because no, yung pananampalataya natin sa Kanya ay bitin o kulang o minsan nag-aagaw-agaw. No, parang ano bang tawag dyan sa, pag na-hospital ka, tapos nilagyan ka ng pang-heart, ink, 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 yung gumaganon. Oh, minsan ang pananampalataya natin sa Diyos, no, may mga punto na ganon. Minsan mataas, Lord, yes Lord, andiyan ka. Talagang may pananampalataya ako sa iyo. Pero minsan, pag dumapo, Lord, ramdam ko talaga eh. Mayroon talaga, Lord eh. Biglang bumababa. No? Pag nakarinig ka na naman ng Word of God, bang, bigla, Lord, kaya ko to. No, wala to. No, tinuturuan mo lang ako. Tapos mamaya, pag ikaw na mag-isa, Lord, patawad. No? Ganon ang level ng takbo minsan ng pananampalataya namin. But for 40 days, mga kapatid, imagine, for 40 days, binabastos, winawalang hiya ang kanilang Diyos na buhay, kinukutya, inahamon. No. And then ang Diyos, hindi niya na matake na yung kanyang pangalan ay ginaganon lang ng ibang mga lahi. No, without their knowing, no, si David, na isang marites kuno, sabi ng mga kapatid niya, isang chismoso, no, nagdala lang ng pagkain doon, okay, dala, habang nung nagbigay ng pagkain ng kanyang mga kapatid, ang sabi niya, no, mayroon dito. Oh, andito na kami, 40 days na kami nandito. No, so anong ginagawa niyo for 40 days? Wala, nagtatago lang. No, bakit? No, natatakot kami, ang laki ni Goliath, almost 10 feet, mga ganito siguro ang height. No, may 10 feet kaya to, mga ganon. No? Ang isang plywood, tapos dagdagan mo ng 2 feet, ganun ang taas ni Goliath. No? So, 40 days na kami, ganito ang ginagawa namin dito. No? Oh, nasaan ang hari nyo? Andun, nagtatago. No? Si Goliath, si King Saul, may pag-asa na siya makalaban kay Goliath dahil konti lang ang diferensya ni Goliath sa kanya. Although si King Saul, 6-footer pataas din, no, konti na lang, di ba? Kaysa sa kay David na mas maliit. Young people. No, and faith, it doesn't come always, mga kapatid, na ikaw, bata ka pa, ang pananampalataya mo, kunti pa lang. No. Ako na may edad na, mas mataas ang pananampalataya ko sa iyo kaysa sa iyo kasi ikaw bata ka pa. No. Pero ang sitwasyon ni David, all these men, soldiers, they are men of valor, men of war, mga veterano na sila sa pakikipaglaban, pati si Saul. But all these veterans, nasaan ang pananampalataya nila nung time na ito? No, nawala. Tapos living God. No, and then, mayroong dumating na yung people. Daisy lang siya. 17, 18, 19. No, biglang dumating ang young people na ito. No, ang pananampalataya always hindi nakabase kung matagal na tayo sa church o bata pa. No, yung mga kabataan na yan, we cannot underestimate din na sila walang tiwala sa Diyos. No, hindi natin alam, time will come kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang faithfulness, dahil sa kanilang tiwala sa Diyos, hindi natin alam kung ano ang kanilang pwedeng magawa pagdating ng panahon pag sila ginamit ng Diyos, mga kapatid, because of their faith. So ganon ang nangyayari, no, for 40 days, paulit-ulit lang, and then yung hari nagtatago, yung mga man of valor, hindi rin makita, dumating na si David because no one is available
para humarap kay David, no, dahil lahat takot. No, grabe, no? Pag umiral na yung takot sa atin, lahat na ginawa ng Diyos sa atin, mula pinanganak tayo hanggat sa moment na yan, lahat ng mabuti na ginagawa ng Diyos natin, nawawala. No, parang hindi siya makagalaw. No? Sinong takot magkasakit dito? Sinong may nararamdaman ngayon? May sakit sa gilid, may kung ano na lang. Lahat tayo may nararamdaman. No? At saka every dekada pala, totoo, ano? No, bawat dekada, ngayon kayo na kabataan, sige, kainin nyo lang gusto nyo ngayon. No, time will come. Hindi nyo na yan makain. No? Kalaban nyo na yan, kontra na yan. No, but again, mga kapatid, just like David, no, ang sitwasyon niya, no, David and other men of God, servants of God, were just like us, mga kapatid, na may takot din. No, but because of his faith, he was able to manage that fear. No, kaya. Lahat tayo may takot, pero nasa pagmamanage lang natin yan. No, na wag tayong maging praning, wag tayong magpanik. Pero brother, minsan naramdaman ko talaga eh. No? Mayroon talaga eh. No? At iba-iba, mga kapatid, pwedeng ako malakas sa issue na ito. Pwedeng ikaw malakas sa issue na ito. Na yung issue na yan, kinakatakutan ko, pero ikaw hindi. No? At yung kung saang issue malakas ako, pwedeng ikaw, kinakatakutan mo yan. No, magkaiba tayo. No, and ang mayroon tayo dito sa church, deeper understanding. No, iniintindi natin yung kasama, kapatiran natin. No, kasi hindi pwedeng hindi tayo magkaintindihan o magpahabaan ng pasensya rito dahil mga kapatid kagaya niyan, no, minsan may mga kapatiran. No, anong nararamdaman mong sakit? Masakit talaga. From 1 to 10, ano yung nararamdaman mo? 10. Ha? No? Hindi, pag-iisipan mo, natatakot kasi ako. Anong masakit? Dito. Anong number? Number 10. Ha? Hindi mo ba alam pag number 10, bubutasan na yan namin. No, titingnan na yan namin kaagad. Yun pala, naipit lang na hangin. Hindi makalabas. Nung nailabas na, anong masakit? Wala po, okay na po. Pero yung takot, lumipad na ng husto. At yung takot na yan talaga ang nagpaparalyze sa atin. And Lord, we are so thankful because you understood us. Naintindihan mo kami, Lord Jesus, that from time to time, yung pananampalataya natin sa Kanya, no, ganun, fluctuating minsan, totoo? No, fluctuating. Lord, pupunta ako ngayon sa ospital, magpapacheck ako, no, wala pa yung result, pero nakita mo na yung result sa Google. No, 2 araw ka na lang, brother. No. So, instead na makatulog ka, hindi ka na makatulog, no, sometimes, no, even with the Holy Ghost, mayroon tayo. Lord, I am baptized in the name of Jesus Christ. Greater is He that is in me. Pero pag naalala mo na naman yan, pagising mo madaling araw, hanggat umaga, hindi ka na makatulog. Why? Kakaisip. No, kakaisip. Pero anong sabi mo? Habang nakaiga, greater is me that is in me. Greater is He that is in me. No, pero the battle is in the mind. Walang oras ang awayan sa isip natin, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, magre-relax muna ako ngayon, ikaw nakalaban, pahinga ka muna dyan. Gusto kong magpahinga. No, physically, pwede nating sabihin, mamaya na yan. But in our minds, iba ito, mga kapatid. And we are so thankful to God that He has not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of power, of love, sound mind, mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, kung wala tayo nito, may Holy Ghost na nga tayo eh. Kaya nakakaawa yung mga tao sa labas. Why? Tayo may remedyo pa. Tayo may masisigawan pa na, Jesus, help us! No. Tayo, mga kapatid, no, kita natin, no, we are so grateful, we are so privileged with our God, with all the benefits that He has given us. No, kasi kung tayo, nakakaawa talaga sa labas. No, anong nangyari? Brother, nagpakamatay bigla. Bakit may problema daw? Wala na silang opsyon, wala nang masigawan.
No, brother, bakit? Sobrang takot na daw, brother. Halo-halo na. Problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa pera, problema sa trabaho. Lahat, brother, and the only way is to bang. No, tapos. But Lord, we are so grateful that every time, anong sabi ni David? We call upon His name. Lord, every time I am afraid, I call your name. No, at walang iba, mga kapatid. No, every time. No, at mayroon tayong mga kapatid, that is why, no, yung mga kapatiran natin, mga kapatid, walang rason para tayo mamuhay na mag-isa dito sa church. No, 50 years ka, wala pa naman 50 years dito sa church. No, 20 years ka na sa church. Tapos ang buhay mo, labas-pasok lang. No, wala kang friends, wala kang kaibigan, hindi ganun. No? Kasi kung marami kang friends dyan, Brother Norman, meron akong nararamdamang konti. Pwede mo ba akong mag-pray tayo, mag-ganito? Eh, di ba? No, iba yung pakiramdam mo kaagad. Eh, sister, isama niyo ako sa prayer. Meron ka rin naramdaman. Sige, isama rin natin. O, di ba? Iba yung lakas na naibibigay. Itawag natin sa Diyos natin. No? Pero kung ang gagawin mo, talagang sinisikap ko na lang pumunta sa church. Wala man lang sa akin lumalapit at nagsasabi, brother, may sakit ka. Hindi ka nga mahabol-habol sa gate. Ay, andito ba si brother o si sister? Oh, brother, nakita ko kanina nasaan na, andun. Nauna na sa Fisher Mall. No, nauna na sa kung saan-saan. No, eh, kakausapin pa sana namin. Ay, lalo na, brother, huwag nyo nang kausapin. Lalong matatakot yun. Yung pala, mangangamusta lang. Yung pala, oh, brother, oh, kasi nakita na parang lulugo-lugo. No, maka-encourage man lang tayo. No, hindi na nagpatuloy dahil mas takot na kausapin. Eh, yung pala kakamustahin lang. Why? Takot, mga kapatid. And we have all that. Lahat tayo may ganong klase, mga kapatid. But itong pinag-uusapan natin na si David, no, ang sabi niya rito, mga kapatid, no, ang sabi niya, lumalapit ka sa akin, nadala mo ang iyong lahat na pinagmamalaki. No, tested mo na yan sa bakbakan. Yung katawan mo, pinagmamalaki mo dahil malaki. Lahat ng yan ay napatunayan mo na. Yung kalasag mo, hindi ko kayang buhatin, hindi ko kayang isuot. Yung espada mo, hindi ko kayang buhatin sa laki na yan. No, lahat ng yan, pinagmamalaki mo sa akin dahil talagang tested mo na yan sa bakbakan. You are a champion of Gath. Ikaw ay champion ng mga Pilistino. Pero sabi niya, ako lumalapit sa iyo, hindi dahil sa gusto kong magmayabang, hindi dahil sa gusto kong ipakita na may abilidad ako, kung hindi dahil gusto kong panindigan at ipaglaban yung Diyos ko na hinahamon mo. No? It is about principle, mga kapatid. It is about the way we serve our God. Hindi para tayong magmayabang, tinatayuan natin ang prinsipyo natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi dahil sa gusto natin magmayabang kung sino tayo. Kung hindi, tinatayuan natin dahil yung pangalan ng Diyos natin, no, ito na ang inaatake. No? So anong ginawa ni David? I come to you in the name of my God, in the name of my Lord. Just imagine, mga kapatid, lahat ng mga veterano, walang magawa to see is to believe. Malaki ang nakikita. Eh, kahit siguro tayo nung time na yun, magtatago din tayo pag ano na yung kalaban mo. No, ang laki. Unmatched talaga. David and Goliath, the giant. No, talagang malaki. But because of his faith, hindi nakikita ni David na si Goliath ay malaking tao. No? Because of our God. No? Minsan, ang laki ng mga hinaharap natin sa buhay. No, akala natin, di na natin malampasan yung sitwasyon, mga problema, mga sakit, na akala natin yun na. No? Akala natin wala nang survival. Akala natin mauubos na tayo dyan. No, pero iba ang paningin ni David, hindi pala basihan, ano? No, ang paglilingkod natin sa Diyos, we work out, sabi ng Word of God, work out your own salvation with fear and trembling. So work out, saan nagwo-work out? Sa gym. Di ba? Hindi sa higaan. No. Brother, nagwo-work out naman ako. Nasaan ka? Andito sa higaan. Naka ganun-ganon. We work out, ibig sabihin, may tinatrabaho. No? And spiritually, mga kapatid, ang church natin, ito yung gym natin. And every time we come to church,
we work out our salvation, lahat ng Word of God na marinig natin, sinisikap natin na ma-apply. Yon ang wino-work out natin, paano natin magamit yan spiritually. So pag pumupunta tayo sa gym, brother, 30 years na ako sa gym. No? So ano nangyari? 30 years ka na? Oo. Bakit parang walang nangyari sa katawan mo? No. Everyday, brother, andun ako sa gym. Anong ginagawa mo? O ikot-ikot lang? No. No. 30 years, tingin-tingin lang. No. Walang nangyari. Spiritually, pwede tayong umabot sa church ng ganun katagal na walang nangyayari spiritually sa atin. Why? No. Brother, ako 6 months pa lang sa gym, ano nangyari? Brother, kita mo yung muscles, iba na, di ba? Why? Because yung bigat na yan, yung dumbbell, yung barbell, kung ano man dyan, brother, kunin mo yan. No, ganun-ganun mo. No, para madagdagan. Yun ang workout. No? Kaya may nangyayari. Brother, 30 years, no, walang nangyari. Why? Walang na-pick up, walang kinuhang bigat, walang kinuhang weights. No, spiritually, pwede palang maging ganyan. No, ang buhay natin sa church, ganun katagal, pero ang realidad, wala tayong nadampot. No, our faith will not develop in that way, mga kapatid. But for those na laging nagbubuhat, no, every time may issue, every time may problema, hinaharap natin, hindi natin iniiwasan, doon madidevelop yung pananampalataya natin. No, at si David, pagharap niya kay Goliath, no, ano ang sabi ni Saul? Sabi niya, hindi mo kaya, no? Saan ka nakakita? Mayroon na ngang isa na nagrepresenta, nag-volunteer, no, dahil for 40 days wala silang ginawa, nagrepresenta na si David, pumunta pagdating sa hari, na yun ay responsibility niya dapat. No, dahil sa takot niya, lahat ng mga sundalo niya nagtago na rin, no, nahawa na. No, pero kung sinabi sana ni King Saul, kahit ako mamatay dito, basta tayuan ko ang Diyos ko, ay sigurado yung mga kawan niya, kami rin. No, tayuan din namin. Ang problema, nagtago eh. No? Ganon ang pwedeng mangyari. No, nakakahawa. Pero ang sabi ni David, sige, sabi ni King Saul, hindi mo kaya yan, malaki yun si ano, sige, isuot mo yung robe ko, isuot mo yung shield ko, isuot mo yung espada ko, o kunin mo lahat. No, sabi niya, ikaw, 6-footer, ako normal lang. Sabi niya, hindi ako makatakbo nito. Anong gawin ko rito? Hindi ako expert dyan. No, tanggalin ko yan lahat. Sabi niya, hindi mo kaya. No, anong sabi ni David? Sabi niya, yung nakalaban, gawa-gawa ko lang ito. No. Sabi niya, yung nakalaban ni Goliath, lahat tao. Sabi niya, yung nakalaban ko, lahat hayop. No. Ilang kilo si Goliath? Ilang kilo ang uso? No, na nakalaban ni David, the lion and the bear. Sabi niya, yung kanyang tupa, ando na sa bibig ng leon, pero sabi ni David, nakuha ko pa. No, saan ka nakakita niyan? Anong klaseng tapang? Ay, sa'yo na lang yan, tupa. Marami pa naman ako rito. Di ba? Pwedeng ganun. That is why yun ang nakita ng Diyos kay David, no, na pagdating sa pangalan niya, talaga naman yung pagtayo ni David. No, sabi niya, hindi pwedeng ganon. Sabi niya, ako lalapit kay David, hindi dahil kay Goliath, hindi dahil sa lakas ko, hindi dahil sa abilidad ko, pero ako lalapit sa kanya sa pangalan ng Diyos ko. No, why? Walang takot na naramdaman si David, mga kapatid. Why? Dahil marami nang ginawa ang Diyos sa kanya. Marami na siyang experience na pinagdaanan kung paano siya tulungan ng Diyos sa mga sitwasyon na hindi niya kakayanin pag siya lang. That is why sa pagharap niya sa kay Goliath, anong sabi niya? Ay, isa ka lang sa mga hayop na pupugutan ko ng ulo. No? Pero kung tayo kaya, no? Ay, wag na, sila na lang dyan. No? No? Ito, mga kapatid, nakakabilib eh. No, yung bang, Lord, gusto namin ng ganong klaseng pananampalataya. Na kahit matindi ang pagdaanan namin, Lord, kayang-kaya namin to. Why? Napagdaanan na namin ito, hindi mo kami pinabayaan. No? Lord! No? Minsan takot tayo. Eh, Lord, ito, no, yun pa naman minsan. No? Pag may kamag-anak ka na hospital, ikaw na pinakamalapit na kamag-anak, ikaw yung magbabantay, ikaw mag-aalaga, ikaw lahat mag-aasikaso, nervyos ka pa kung ito ba mabubuhay o mamamatay.
No, lahat pwedeng mangyari. At pag lahat ng yun, mga kapatid, yun na ang pumasok sa isip natin. Parang lumalabas ang Diyos, wala nang magawa sa buhay natin. Ano ang effect sa atin? Sobrang bagsak. No, tayo sobrang bagsak. Parang dahil para tayong nadaganan ng lahat, pero minsan binabalik tayo ng Diyos sa tamang kaisipan. Anong ginagawa ng Diyos natin? Hindi mo ba naalala yung pinagdaanan mo dati? No? Hindi mo naalala kung anong ginawa ko sa iyo dati? Ngayon, namumroblema ka na naman sa trabaho mo. Hindi mo ba naalala dati? Dati wala kang upuan. Di ba? Ngayon, may problema ka sa trabaho. Pinabaya, ang galing ng Diyos natin, Dahil every time may sitwasyon tayo, mga kapatid, hindi siya nanunumbat na parang pabagsakin pa tayo lalo, pero ang ginagawa ng Diyos natin, nire-remind niya lang tayo, hindi ba kita sinamahan dati? No, hindi ba kita tinulungan dati? No, Lord, may sakit na naman ako. Ay, sus, wala ka bang tiwala sa akin? Personally, mga kapatid, yung ito, hindi tayo superhuman dito eh. Lahat tayo dito tao. No, hindi tayo bato dito na walang nararamdaman. No, brother, ako 50 na. Why? Always young. No? Wala kahit anong nararamdaman. Anong wala? Lahat tayo tao. No, hindi natin alam kinabukasan kung anong pwede nating maramdaman. Nung time na yon, siguro binibilang ko everyday. Sabi ko, 2 buwan na itong paikot-ikot lang na kung ano yung hindi naman masakit, pero may gaganon. Sabi ko, Lord, 2 buwan na ito. No, sige, punta muna kami sa baka connected sa mata. Pagdating doon, pagpunta, Sir, yung mata mo, 2020. No, tapos, yung mga ugat, lahat ng mata mo, malinis. Wala akong makita na masakit yung connected sa mo. Lord, thank you na okay pa mata ko. No. Tapos mamaya, sabi ko, Lord, kinausap ko na si Brother Chris, si Sister John na, Brother, pa-schedule nga, magpa-MRI na, magpa-CT scan na ako. No, umaabot ka na dun eh. No, Brother, magpa-CT scan na ako, pakuha na ako ng creatinine ko para no. Why? Kasi everyday nararamdaman mo kung ano na lang, ano ba talaga to? No? Andyan lang yan, mga kapatid. No, dapat nagpakuha na ako ng CT scan. No. Pero hindi ibig sabihin, yun pa naman, ganun naramdaman mo, tapos iluhod mo sa Diyos. Lord, niluhod mo na sa Diyos eh. Pagtayo mo, bit-bit mo pa rin. No, ito mga kapatid, honestly, sinasabi ko ito, we're all humans. No, lahat tayo tao rito. May kanya-kanyang experience, iba-iba ang pananaw natin. No, but during that time, ganun pa rin, sabi ko. Usually, ang high precision, mabilis yan maglabas ng result. Pa-check up ka ngayon, umaga, pagdating ng hapon, 2:00, 3:00, may result na yan. O sige, Brother Chris, sa pinaka-last ng last schedule, pinaka-closing nyo, doon mo ako ilagay para matuloy tayo. Hanggat naghating gabi, walang result. Sabi ko, Lord, wag na lang. No? Sabi ko, wala na, hindi ko na itutuloy ito, Lord. No, kaya minsan parang parang pumapasok minsan. Inuinsulto mo ba ako? Akala mo hindi ko kayang pagalingin. Akala mo hindi kita pinapakinggan. No, Lord, patawad. Mga kapatid, nakakaranas tayo niyan. No? Sinasabi ko ito, mga kapatid. No? All of us, and Lord, thank you for your understanding. No? Na wag tayong matakot, wag tayong mahiya sa Diyos, mga ganong klaseng emosyon. Why? Nung naintindihan ng Diyos natin, makita mo dyan, si Elijah nga mismo. No? Kita mo na, sumasagot ang langit, sumasagot ang Diyos. Lord, kill them all. Yung apoy, ganito, kinuha pa siya ng chariot of fire. Lahat na lang, kanya, ang daming ginagawa. Pinakain siya ng raven, doon sa Brook Herit. Tapos, nagbubuhay na siya ng patay. Pero nung nagsabi lang si Jezebel sa kanya, papatayin kita. Anong ginawa niya? Di ba natakot? Pero anong sabi ng Diyos? Again, God understands our situation.
No, alam ng Diyos na mayroon tayong ganong klaseng pakiramdam, pero hindi ibig sabihin na totally hindi tayo makamove on, hindi tayo makakilos, hindi tayo makarevive, hindi tayo makabawi sa Diyos. No, noong time, sabi ko, Brother Chris, pasensya na kayo sa abala na ginawa ko, nagpa-schedule pa ako dyan. Sabi ko, hindi ko na itutuloy. Normal naman yung creatinine ko. Sabi ko, Lord, hindi ko na itutuloy. Kung kailan, mga kapatid, nung nagsabi ako hindi ko na itutuloy, parang biglang lumiwanag. Sabi siguro ni Jesus, that's my boy, yun lang inaantay ko. No? Kasi hindi ka makamove on. Pero sabi ko, Lord, ayaw ko na. No, tanggap ko na. No, yun lang naman minsan ang kailangan, acceptance. And the day that you will accept it, everything will be fine. No. Mayroon pang konti, pero hindi ko na inalala yun. Yung minsan, lingering lang siya. Pero iba, mga kapatid, Lord, thank you for teaching us always. No, we ask for faith. Hindi ka magbibigay basta-basta lang ng pananampalataya. Idadaan mo yan dito. That is why, Lord, okay. No, kung ito ang inihingi namin, because we ask for it, samahan mo kami sa mga issues na ito. Huwag kaming susuko rito dahil kami ay patuloy na kumakapit sa iyo sa ganitong klaseng sitwasyon. Anong matutunan namin dito? Lalo pa kaming lumago sa kung ano man ang mayroon sa sitwasyon na ito, pananampalataya namin sa iyo. And then, minsan pala mga kapatid, ganun lang ang inaantay ng Diyos. But we must be honest to Him na, Lord, patawad, pasensya ka na, ganito. Naintindihan ng Diyos natin yan. Huwag tayong wag tayong maging yung para bang akala mo hindi tayo tinatamaan ng yung oo. No, mayroon tayo niyan. But God is so good, mga kapatid, that He understands our situation. No, lahat tayo, all we do is from fear to faith. Ito, mga kapatid, no, paano natin ito lastly, mga kapatid. So because of faith ni David, sa experience na mayroon siya, kaya sa matapang dahil marami na siyang realization, experience sa Diyos kahit bata pa siya. No, yun, hindi pala basihan, na ikaw matanda na o bata pa. No, hindi mo pwedeng minsan Kasi minsan ang bata mas matapang kaysa dun sa may edad sa pagharap sa sitwasyon. Just like David, although young people siya physically, pero ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay matured na. No, and there are people, may mga tao rin na physically matured na, pero ang pananampalataya sa Diyos, bata pa. No, yan ang katotohanan. No, pero sa kay David, sabi niya, dami ko nang napagdaanan. That is why sa pagharap niya kay Goliath, hindi niya tinitingnan iyon na si Goliath ay higante. Sabi niya, hindi, isa ka lang. No, mas malaki pa ang Diyos ko sa iyo. Tingnan mo mamaya, makikita mo. And what can we do, mga kapatid, for our fear na maging faith? Ito pala yung kailangan natin, mga kapatid. No, na yung takot natin maging mapunta sa pananampalataya, ito ang dapat nating gawin, mga kapatid. Mayroon yan dyan. Basahin ko lang saglit. Ito ang cure ng ating unbelief. Ang cure, ang gamot, ang sagot sa ating pananampalataya, mga kapatid, na yung takot na yan maging pananampalataya, ito ang dapat nating gawin. Sa Matthew 17 verse 14, no, daanan natin saglit, Matthew 17. Malapit na tayo. Matthew 17. No, ito, basahin ko lang na mabilisan. And when they were come to the multitude, sa verse 14, there came to him a certain man, no, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son. No, maawa ka sa anak ko, for he is a lunatic,
Siya ay may sakit sa isip, siya ay may problema, and sore vexed. For oftentimes, he falleth into the fire and off into the water. No, bigla na lang siyang umaano dun sa apoy at saka minsan sa tubig. I brought him to thy disciples and they could not cure him. Dinala ko siya sa mga disciples mo pero hindi nila mapagaling. Sa 17, then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, mga walang pananampalataya sa Kanya, and how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Sabi niya, hanggang kailan ko kaya gagawin, makakasama ko kayo para kayo ay magkaroon ng pananampalataya. And Jesus rebuked the devil and departed out of him, and the child was cured from that very hour. Nung si Jesus nang pumalit, biglang gumaling. Pero anong sabi ni Jesus? Wala kasi kayong pananampalataya. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? Bakit hindi namin kayang i-cast yung palayasin? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. Because kulang ang inyong pananampalataya. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Ano ang sagot, mga kapatid? Howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Ano ang solusyon or cure sa unbelief natin, mga kapatid? By prayer and fasting. Every time, pag tayo ay ninenervyos, natatakot, we must pray. Wala tayong ibang gagawin. We must pray. Yon ang dapat nating gawin. Faith needs prayer for its development and full growth. And prayer needs fasting for the same reason. Kaya mamayang hapon or sa Wednesday, kasama yan sa mga pag-uusapan natin, yung mga policies natin na dapat i-reinforce ulit, yung mga polisiya natin. So fasting has done wonders when used in combination of prayer and faith. To fast means to abstain from food. Fasting humbles the soul before God, chastens our soul, crucifies the appetites and denies them so as to give the entire time to prayer. So marami pa rito, mga kapatid, ito ang dapat natin na i-exercise. Kung kulang tayo sa part na ito, ang pag tayo nagfa-fasting, wag lang natin gawin na fasting lang. Yung bang, Lord, kasi pagpapakita, pati ang fasting natin, pagpapakita yan ng sinseridad ng ating prayer din sa Diyos. So pag ganon, wag tayong mag-fasting lang na gusto ko lang mag-fasting ganito. Samahan natin palagi ng prayer. Lord, ito ilatag natin yan dahil hindi naman tayo kakain. So ang fasting natin always yon ang cure, mga kapatid. Kung kulang tayo sa pananampalataya, kulang tayo sa pagharap sa mga sitwasyon na yan, i-exercise natin palagi itong prayer and fasting. At siguro by Wednesday ba, pag-usapan natin yan, na balik natin ulit yung individual fasting, mayroon naman tayo niyan, tapos lingguhan or monthly po ba yun? Na mayroon tayo. So pag-usapan natin yan pag ano. So again, thank you Jesus, from fear to faith. Thank you Lord.